Hey guys, welcome back to CBox Tutorial Channel, and this is our problem number 3 for chapter 1, Dead Load Structural Theory 1. So before we start to solve this problem, don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. The precast inverted T-beam has the cross-section shown. Determine its weight per meter of length if it is made from reinforced stone concrete and 20mm diameter cold form steel reinforcing rods. So we have two kind of materials here. First one is the reinforced stone concrete. So kunin natin yung kanilang density. Nasaan yun? Ito. Concrete reinforced stone. So 23.6. So hindi natin pwedeng gamitin yung concrete plain stone kasi magkaiba kasi yung concrete reinforced stone sa concrete plain stone. Bakit? Kung napapansin nyo kasi, mas mabigat yung yung reinforced stone kaysa sa plain stone. Doon pa lang nagkaiba na sila. Saka mas malakas dapat yung concrete natin kapag reinforced ito. Okay? Kaya siguro nakalimutan ko na yung concept nun na kapag mas mataas na density, meaning mas mabigat yung mas mabigat siya. So, ibig sabihin, mas malakas siya. Parang ganun. Okay, well, anyway, ayan, ang gagamitin natin is yung reinforced concrete stone. 23.6 kilonewton per meter cube. And saka, isa pa, sa mga board exam problems, ginagamitan kasi ng lagi ng weight of concrete. And then, ang ginagamit dun is 24 kilonewton per meter cube. Ayan. So, from 23.6, ginagamit na lang, or parang nire-round up na into 24 kilonewton per meter cube kapag reinforced concrete yung ating ginagamit sa problem. Next, yung ating cold form steel rods. Saan yan? Okay, wala naman dito, no? Ito. Ayan, steel cold drawn. So, that is 73.3 kilonewton meter cube. So, ito, mabigat talaga yung bakal, diba? So, this is for concrete and this is for steel. So, siguro borin na natin to. This is 77.3, no? Ayan. So, 77.3 kilonewton per meter cube. Para mapakita natin yung kanyang length. So, ito yung length. Then, ito yung total weight na isosolve natin. So, solve natin yung area ng steel. Kasi, mamaya, kukunin natin yung area ng ng concrete. Ibabawas kasi natin yung area ng steel doon sa total area ng concrete na to. Ayan. But, in estimation take note lang sa estimation, kahit hindi nyo na ibawas yung area ng bakal, okay lang. Kumari, gusto nyo i-estimate kung ilan ang volume ng concrete, buuin nyo na to. Huwag nyo nang ibawas yung area ng steel kasi mas maganda ng diba? Mas maganda ng pasobra yung ating estimate kaysa magkulang. Kasi possible na magkulang pa tayo kapag binawas pa natin yung area ng steel. Pero dito, syempre, analysis tayo. Medyo eksakto kahit paano yung mga gusto natin makuha. Kaya siguro ibawas na lang din natin yung area ng steel. So, ang area ng steel is pi over 4 multiplied by diameter. Diameter ng steel bar is 20 millimeters. So, 20 squared. Then, ilan sila? Dito natin problema kasi lahat sila is tigto 20 millimeters. Tapos, naka-symmetrical or naka-mirror yung positioning ng ating bakal. Ayan, naka-mirror siya. Dalawa rito sa taas. Ayan, tig-dalawa sa tig-kabila. Then, ito, 1, 2, 3, 1, 2. Wait. Yes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, ibig sabihin, kapag kinuha natin yung overall weight due to the steel, ibig sabihin, yung weight natin is andito rin sa gitna. Ayan. Andiyan rin sila. Diba? Pero kung sakali man kasi na magbago or mag-iba-iba yung mga diameter nito, yung weight niya is andun sa centroids. So, nakataon lang sa problem natin, ang centroids niya ay nasa gitna lang din. Which is dapat lang. Kasi ayaw naman natin mag-design, di ba? Ayaw naman natin mag-design na kung saan ang mga bakal nito is iba-iba ang shape. Tapos, hindi sila pantay-pantay. Ito, 25. Ito, 22. Bigla, ito, 20. Then, bigla, 25. So, mahirap yon kapag sa design. And,
Sa actual construction, actually, actual construction, may hirapan yung magko-construct. Kaya mas maganda, meron tayong symmetry sa mga design natin. Okay? So, this is silang, bakal. Okay, 12. So, this is 20 squared over 4, then multiplied by 12. Di ko na muna ginamit yung pi. Ayan. So, 1, 2. Then, idugtong natin yung pi. Then, millimeter squared. Tapos, area ng concrete is, yung total, ilan ba to? 1, 2. 1, 2 multiplied by 300. Tapos, height na 900 multiplied by 225. Saka natin ibawas yung area ng steel. So, 1, 2 multiplied by 300 plus 900 multiplied by 225. Then, minus 1, 2, pi. So, 5, 5, 8, 7, 30. 0.08 o 09 millimeter squared. So, tama ba? 558730.09 millimeter squared. Tapos yung kanina, 20 squared over 4 multiplied by 12. So, 1, 2. Okay. So, ngayon, ang ating total weight is equivalent to weight ng concrete plus weight ng steel. So, pwede naman magkahiwalay yung solution, pero pwede rin namang magkakasama na. So, this is 23.6 kilo Newton per meter cube sa concrete to, no? Then, multiplied by area. So, ito, i-divide na siguro natin, no? I-divide na natin siya ng 1,000 squared para maging meter squared na kagad. So, 0.559. So, this is 0.559 meter squared. And then, plus yung bakal, 77.3 kilo Newton per, this is per cube, no? Meter cube, then multiplied sa bakal. So, this is 1, 2, pi. Then, divide na natin ng 1,000 squared din para maging meter squared. So, 0.0038. Tama ba? Okay. And this is meter squared. Cancel, cancel. Matitira is meter. Ayan. Kaya kilonewton per meter yung ating masosolve. So, 23.7 multiplied by 0.559 plus 77.3 multiplied by 0.0038. So, 13.54 kilo Newton per meter. Yan. O, diba? Napakasimple lang ng mga ganitong problems. Pero, nung una, kami nun talaga, nung nire-review namin to, or nung dati, na hindi pa kami siya nung gamay sa pag-transfer ng mga loadings, nahirapan talaga kami. Actually, nung nagpa-quiz ako sa mga students ko, nahirapan sila, hindi pa nila talaga masyadong nagiging, or nare-realize kung paano talaga yung pag-transfer ng loadings. Kasi minsan, ang ginagawa nila, minumultiply nila sa height, or minumultiply nila sa length. Pero kasi dito, sa length natin dapat i-distribute yung ating mga structural member. Usually, sa length niya, sa length ng structural member. So, I hope na dito sa ating problem number 3, marami na kayo natututunan sa ating chapter 1, dead loads on how to transfer loadings on structural members. And if you enjoyed and learned from this video tutorial, please subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. So, thank you for watching. God bless everyone. Bye-bye.